Alam nyo ba guys na ang isa sa hinahabol ng mga rider na mahilig sa sports bike is yung kanilang power output na talagang malalakas talaga. Syempre sporty nga eh. Pero meron ding mga ginawang motorcycle na sports bike na upright position, at tulad nga dito sa ating pag-uusapan, isa nga po itong upright position na sports bike, and ito po ay isa sa pinakamura na sports bike na nasa 250cc category. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ng sports touring bike na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated ka na rin sa mga susunod na video na gagawin ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Isa nga po ang sports touring bike na ito na kilalang kilala talaga dito sa atin, dahil guys ito ang isa sa pinakamura na 250cc na pwede mong ma-avail dito sa Pilipinas na sports touring bike. Alam nyo ba na naglalaro lang ang kanyang presyo sa 80,000 to 85,000? Gaano kamura yon, tapos 250cc na motor. Pag nakita mo siya sa personal, talaga makikita mong napaka-bulky ng motor na to. Talagang big bike ang datingan nito, and syempre kapag naka-open pipe na to, talagang lalabas ang sounds na napakaganda talaga. Talagang napaka-bulky ng kanyang sounds. Ang Sigma 250 guys is nagmula po sa brand na Lonsin sa China. Ito nga guys ay isa pong China bike. Pero guys, hindi rin ito basta-basta. Talagang may kalidad talaga ang kanyang makina. Ang 250cc sports touring bike na ito guys is meron pong dry weight na 125 kg. And ito nga is naka single cylinder, 4-stroke, and siya po is naka single overhead cam with 2 big bulbs. Yes po, hindi po siya naka 4 bulbs or naka twin parallel cylinder. Siya po is naka single cylinder lamang. Kaya pagdating sa kanyang power output guys, medyo mababa talaga compare sa ibang 250cc ng ibang brand. Pero syempre guys, mauunawaan natin yan kasi nga isa ito sa pinakamura na 250cc na sports touring bike. Kaya ito nga ang kanyang power output lang na kayang ibigay. Meron nga siyang maximum power na 17.7 HP at 8,500 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 17.20 Nm of torque at 6,000 RPM. Re-reviewin lang natin to konti kung ano yung mga nagustuhan ko. So yun guys, no, number 1 nga pala na nagustuhan ko dito sa motor na to, yung kanyang power, no. Nagustuhan ko yung power ng motor na to kasi alam naman natin pag ang Sigma ay all stock, parang hirap yung power gawa sa bigat ng motor na to. And no nga pala to, version 1. So yung version 1 talaga, mga mabibigat na Sigma yon na nailabas ni Rusi. So, ako dito, in-upgrade natin konti yung makina ng Sigma natin, no. So medyo lang may binago kami dito, konti lang naman. Hindi na all stock tong engine natin guys. Ito yung bumabagyo na pero nagawa pa rin ng motor. Yeah. Ano lalagay nating sprocket dito, master? 4215. 428 428. dito sa engine sprocket. Ang 15. hindi, anong pwede dito? Supremo. Supremo siya sa likod barako. Barako, sa likod barako. Supremo. Supremo. Ang ilalagay natin 15T.
10 feet lang. Tapos 40. 42, 428. May arangkada, may dulo. May speed, may torque. For more torque siya. Kaya ginawa kong ganito kasi yun nga, may power na kasi yung engine natin. So kailangan hindi lang puro top speed kasi mawawalan tayo ng torque. Kaya ang ginawa namin sa sprocket combination is for torque pa rin. Kaya kapansin-pansin talaga guys sa power output na yan na makikita nating mas malakas pa ang mga 150cc ng ibang brand. Pero syempre kung i-compare naman natin ang presyo ng mga yon sa Sigma 250cc ni Rusi, tsak talaga na ang layo ng diferensya. Talagang napakamura ng sports touring bike na ito. Kung nakukulangan ka sa power output ng Sigma 250cc, meron namang paraan dyan guys. Syempre pwede tayong mag-upgrade sa kanyang ibang parts katulad na lang ng Racing CDI, Iridium Spark Plug, Apido Ignition Coil, 32mm carb type or 30mm carb type, pwede rin yun guys. Pwede ka ding maglagay ng racing clutch spring, magpagaan ng timbang sa Sigma 250 katulad ng pagpa-open pipe, no, kasi isa ang stock pipe ni Sigma na nagpapabigat sa kanya. Pwede mo ding paltan siya ng high speed sprocket combination katulad ng 1542-428 size. Yan lang ang ilan na paraan guys para madagdagan ng power ang Sigma 250cc. Pero ganun pa man, kahit all stock lang siya guys, talagang may enjoy mo at bibigyan kanya ng malakas na torque. Meron kasi siyang 17.20 Nm of torque at 6,000 RPM. Kaya talagang hindi ka mabibitin sa sports touring bike na ito sa ganitong performance. And syempre, pwede talaga siya sa beginner. Katulad po sa senaryo ng aking Sigma 250cc guys, ito nga po ay may konting upgrade na nga po. At ang aking Sigma 250cc guys ay umaabot po ng 80 kph ang second gear nito. At ang aking Sigma 250cc guys is naabot niya po ang 148 kph sa 5th gear lamang. Pinaltan natin to ng crankcase nga pala guys. Pinaltan ng crankcase to. Pinaltan din to ng gearing, no? So pinaltan ng gearing na mas magandang klase. Mas mabilis na siya kaysa dun sa dati. Oo naman, syempre. May magsasabi, bay alangan all stock ka dati. Mas mabilis talaga ngayon. Para sa akin guys, sulit na sulit talaga ang Sigma 250cc nung nagkaroon nga ako nito. Talagang na-enjoy ko ang motorcycle ito at talagang hindi ako nabitin. Meron ng mga konting upgrades pero talagang sulit na sulit ito. Ma-enjoy mo siya sa bangkingan kasi meron siyang sukat na gulong na 110/70/17 sa unahan at 140/70/17 naman sa likuran. May katamtaman na taas na ground clearance na 180mm o 7.1 inches. And merong wheelbase na 1,335mm o 52.6 inches. Syempre ito nga ang isa sa nagustuhan ko sa Sigma 250cc, yung kanyang suspension. Kasi guys, sa kanyang suspension sa unahan nga, ito nga guys is naka-inverted fork na and naka-monoshock naman sa likuran na talagang napakagandang gamitin lalo na sa mga malalalim na kurbada. Braking system na makakaasa ka talagang may magandang stopping power kasi same na po sila na naka-disc brake harap and likuran. At dahil nga sa sports touring bike ito guys, medyo upright position nga ang kanyang handlebar at meron nga siyang seat height na 780mm o 30.7 inches. Kaya pwede talaga at sukat na sukat para sa mga height ng Pinoy. Syempre kung balak mo namang ipang long ride ang sports touring bike na ito, si Sigma 250cc ni Rusi, naku pwede din kasi alam nyo ba na meron siyang fuel tank capacity na 12 liters. And syempre guys, siya po is naka-carburetor type pa rin po sa kanyang fuel system. Isa pa sa nagustuhan ko kay Rusi Sigma 250cc is yung kanyang pairings guys, yung kanyang
bodyworks, talagang matibay po. Alam nyo ba na ang Sigma 250cc ko is akin pong pinang-race track at ilang beses na po akong sumemplang doon. Crack lang at hindi po talaga basag na basag ang pairings nito. Yun talaga ang isa sa mapagmamalaki ko sa Sigma 250cc, yung kanyang pairings na may matibay na gawa. Sa physical appearance guys, halos same nga o ka-look-alike niya si Suzuki GSX-R 600, lalo na sa kanyang headlight part. Ang Sigma 250cc guys is matagal na pong naandito sa Pilipinas. Marami na rin po sa ating mga kababayan na nakapag-avail ng motorcycle na ito. And sulit na sulit daw. Meron din ako mga kaibigan guys na naka Sigma 250cc at isinasali pa nga nila ito sa endurance, pinangra-ride sa malayuan. Kaya masasabi din talaga na matibay ang motorcycle na ito. Nakadepende na lang yan guys sa rider. Kailangan mo din naman talaga kasing ingatan kahit anong brand pa yan. Ganun pa man, nakatutuwa sa isang rider na ang kanyang presyo is abot kayang motorcycle lang ang kayang makuha, then pwede mo ma-avail ang 250cc na ito. Listen to the nose, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just. So yun guys, no, kinabit ko na yung silencer and connect ko yung aking toolbox na maliit. Nawala yung pinaka-nut, yung pinaka-screw dito. Hindi naman to ganito kahaba eh. May click-click lang. So nawala yung pang-lock. So I hope na maging okay naman to, no. Titry lang naman natin yung tunog. Hindi naman natin aanoy na bomba ng matindi talaga. So nawala kasi, pero nandito na kasi ako. So buti may isa pa tayong screw. Pansamantala lang to guys, no. Papakinggan lang natin yung tunog niya kasi marami nga nagre-request. So sound check natin guys yung SC Project with silencer. Sound check natin SC Project with silencer. So kumakalansing kasi wala yung yan ang pinakatunog niya guys. Kapag may lock to, hindi na to magkakalansing. So try naman natin sa malayo kung ano yung tunog niya, no? So yun guys, yun yung tunog ng SC Project ko na may silencer with silencer, no. And kung parang isipin na parang medyo malakas pa rin kasi guys itong elbow ko is big elbow. So kung ano yung bunganga ng SC Project mula dito sa canister hanggang dito, big elbow yan, no. Di ko alam kung ilang mm to, kung ilang sukat, di ko natanong kay JZBM Muffler Shop, so shoutout sa'yo. So yun yung tunog guys, no, ng may silencer yung aking SC Project. So i-sound check naman natin yung walang silencer, no. So sound check naman natin guys yung SC Project na without silencer.
So ganang kalakas no guys. Hindi ko naman sinasabing sobrang lakas, pero masasabi ko talaga na ano na siya, talagang panglingunin ang tunog kasi ano grabe. Lalo na pag umaandar to guys. So gagamitin natin siya ngayon na without silencer no, kasi gagamitin ko sana siya ng with silencer. Ang problema, wala yung ano natin, tornilyo dito. Bibilang ko pa. So yung difference ng dalawa guys no. So dun sa silencer, dun sa may silencer siya no, medyo may kalakasan pa rin yung tunog kasi nga naka big elbow tayo. So drive na tayo guys na walang silencer yung SC project natin. So ngayon guys, uwi na tayo no. Malapit lang naman to kasi dito sa amin. So magda-drive tayo ngayon na yung SC project natin is without silencer. Let's go. So malakas talaga ang SC project lalo na pag umaandar. Grabe ang tunog. So kung ikukumpara kung anong mas malakas, Acra ba? Yung Acra ko dati o itong SC project na to dito sa big elbow ko, masasabi ko siyempre SC. Meron din namang shorty ang Acra. So hindi ko pa naririnig yung tunog ng shorty na Acra no. So yung elbow nga pala nito guys no, yung elbow ng Sigma ko dati sa Acra, ito din yung elbow ngayon. Bali binili ko di ba ulit, kaya umuokay yung tunog ng Sigma ko. Dati nung kabibili ko lang nito sa dating may-ari, ano to, tunog bangka. Pero ngayon okay na kasi ginawa ko siyang big elbow. So guys, I hope na nag-enjoy kayo sa video natin ngayon no. I hope na nagustuhan nyo itong content natin no, kasi may mga nagtatanong din kasi kung ano daw yung tunog ng SC project kapag may silencer. At buti naman itong SC project natin may silencer no. So ginawa ko lang to para malaman din no, kasi hindi ko pa talaga sinaririnig So ngayon, I hope na nagustuhan nyo itong vlog natin sa ngayon no. So don't forget to subscribe my YouTube channel, like this video and share mga kay-partner no. Maraming salamat sa inyo. Ishi buhay. Ataw tayo sa thank you.